Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Norway Chess and nasa round 3 na po tayo. So wala pa rin yung first classical win ni Wesley kasi black siya ngayon and nag-Berlin opening na naman siya. So anong nangyari po, nauwi po sa tabla, nagkapalitan ng pyesa. Kaya pag tabla po dito sa Norway Chess, Armageddon ang labanan para doon sa natitirang half point. So pagka nanalo ka sa Arma, meron kang extra half point. Pagka talo ka sa Arma, babawasan ka ng half point. So ito po, half point ang pinaglalabanan dito. Black si Super GM Wesley So. Kalaban niya dito ay si Vincent Keimer. Ayan. So punta tayo sa ating game. Ito po nag-start with E4, E5. No, si Wesley kailangan po tabla lang, take note, no. Pero meron siyang partida sa oras. So 10 minutes si Keimer, si Wesley 7 minutes lang. So knight F3, knight C6, bishop B5, and then dito nag A6 si Wesley. So dun sa game niya nag-Berlin lang kasi siya. And actually good choice po ito kasi malamang si Keimer naghanda na naman ng panibagong bala dito sa Berlin opening. Kaya ang ginawa ni Wesley, mainline Roy Lopez muna. Ayan, so nag A6, bishop A4, knight F6, castling, bishop E7, and then D3. Ayan, so ito mainline lang po lahat ito. B5, bishop B3, D6, C3, castling, H3, knight A5, bishop C2, and then C5. So nag-rook E1, knight C6, knight BD2, rook E8, knight F1. So normal development lang po sila dito, no? H6 para walang mga bishop G5 ideas, knight G3, bishop E6, and then dito nag-knight H2 si Vincent Keimer. Ayan. So yung knight H2 po, marami pong idea yan. Unang-una is pwede siyang mag-F4. So halimbawa mag-Queen D7 ka dyan. Halimbawa normal developing move lang, mag-F4 yan dyan. So pagkakain, parang nagkakaroon po, nagbabadya yung atake ng puti, no? Naka-develop yung bishop, so pwedeng rook F1, queen D2, and then may mga sacrifice dito sa H6 pawn. Halimbawa naman, i-queen C7, isa pa pong idea ng knight H2 is pwede siyang mag-knight G4. So once again, may mga sacrifice dito. And kapag kumain ka, kakapture, meron namang outpost dito sa F5 square. Ayan, so ibalik natin. Ngayon, ang ginawa ni Wesley, pangontra dyan, is D5. So pagka-atakihin ka po sa gilid, kailangan ka-counter attack ka sa center. Ayan, so nag-Queen F3, question mark. So ito mga dubious move. Bakit po? Ang sabi ng engine, kailangan capture na. So pag capture, may mga ideas kasing itong bishop na ito, anytime po yan pwede bumukas kapag makapag D4 itong white, no? Of course dito hindi pa po pwede kasi bitin pa yung D4, pero anytime na in the future pagka pwedeng gawin yung D4 o open itong dalawang bishop, palaging merong atake dito sa king side. Ayan. So ng Queen F3, binigyan question mark, bishop F8, knight F5, and then ito na po, yung magandang move ni Wesley with D4. Stopping na yung mga ideas na pwedeng bumukas itong bishop. So, ang nangyayari, itong bishop na ito parang naging baboy na po dito sa C2 pawn. Sa C2 square. So, bishop D2, king H7, A4, and then ito na yung magandang positional play ni GM Wesley So. Pagka A4 kain, and then B4. So pagka B4 kasi, inaatake po yung C3 pawn na siyang nagko-control nitong square sa D4. So mamaya makikita nyo yung knight makakapasok dito sa D4 and yung bishop tuluyan ng mabababoy sa C2. So nag-rook AD1, rook B8, knight G4, talagang sumusubok umatake yung white, no, sa king side. Kaso parang kulang lang ng isang pyesa, kulang po nitong bishop na ito.
So pagka knight G4, kinain lang, kain. B takes C3, capture, and then knight D4. So pagka knight D4, fork po yan. So persadong capturein, capture, capture, and ayun na ang ending. Parang yung atake po ng white, nag-iisang pyesa na lang ang pwedeng umatake. No? Kasi yung bishop, naharangan na po. Never na siyang ma-open up. And yan ang naging problema dito ng puti. So queen G3, atake dito sa E5 pawn, pero ready po dyan si Wesley, nag queen G5 lang. Stopping yung mga F4 ideas, but also pag kumain, meron dyang pin. So syempre inabangan na yan ni Wesley, G6. Ang ending, mababaksak po yung knight sa F5. So kumain, kain, and then pagka EF5, sa unang tingin, 30 pawn po yung kapalit nung pyesa, no? Kaso, wala na po totally yung atake ng puti. Ayan, so bishop G7, queen D6, rook D8. So matras lang dito, bishop D5, palitan ng rook, D4. Ayan na. Sinusubukan ng buksan dito sa yung bishop, pero too late na po. So matras lang. King G8, F4, Queen D8, and then G5, sumusubok pang umatake, kaso naunahan pa siya ni Wesley. So pagka Rook E2, dito po resign na si Vincent Keimer. Nakuha ni Wesley yung extra 0.5 na puntos. Ayan, so parang ang lumalabas, tabla si Wesley na naman, pero panalo na naman siya sa Armageddon. Parang sinusuki niya yung mga players, no, sa Armageddon. So yan po ang ating game for today. Si Wesley hindi pa niya nakukuha yung kanyang first classical win. Abangan po natin yan sa mga next couple of rounds, baka makuha niya na. So kung na-enjoy niyo po yung video na yan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.